Nagpapatuloy tayo rin sa episode ng asynchronous session din sa Malalaan sa FB at YouTube. Okay? So para sa ating ikalawang tanong, yun ay manggagaling kay alias Topper. Okay? At ere yung sinasabi sa kanyang problem. Okay? So sabi, find the fourth derivative ng function with respect to t given yung second derivative ng function with respect to t na equal sa 4t squared minus 1. Quantity na iyon ay naka-cube. Okay? O naka-raise sa third power. So, paano nga ba iyon? So, makinig yung mga may kahalintulad na tanong dahil maaaring yung tanong nyo ay nasasagot na rin Okay? O nabibigyan na ng kaliwanagan. So, para sa gayang mga klase ng tanong, ay yung higher order derivatives. Okay? So, ang given sa iyo, yung second derivative ng function with respect to t. At hinahanap yung fourth derivative ng function with respect to t. So, manggagaling ka na riyan sa given na second derivative. At papunta ka ron sa fourth derivative. Para makuha iyon, ay kailangan mo magkuha o kumuha ng derivative ng derivative ni re. Okay? So, dalawang beses kang magde-derivative. Okay? Yung derivative ni re ay kukunin mo. Tapos, yung derivative na iyon ay kukunin mo ng derivative para makuha ring fourth derivative. Okay? So, hindi ka na kailangan na manggaling pa doon sa function na pinanggalingan ni re para makuha iyon. Okay? Dini na agad sa second derivative ng function with respect to t. Okay? So, copyhin lang muna natin yung given. So, meron ka diyan na ang basa riyan ay second derivative ng function with respect to t o pwedeng f double prime with respect to t. So, meron kang 4t squared minus 1 quantity cube. Yun nga ulit, ito ay second derivative ng function with respect to t o pwedeng tawagin na f double prime ng t. Yung third derivative ng function with respect to t ay pwede rin tawagin na f triple prime of t. Okay? Tapos, yung first derivative, yung f prime, yun nga, f prime ng t. Okay? Gayon yung pwede nating gawing pagbasa. Diyan, f prime ng t o yung first derivative o yung derivative ng function with respect to variable. Kung ano man yung variable na naandini with respect to t sa kasong iri. Okay? So, para rin sa ating given, so kukunan natin rin ng derivative. Yun yung third derivative. Okay? Pag nakuha natin iyon, kukunan ulit natin ng derivative yun, yung nakuha natin, para tayo ay makarating dini. Okay? So, para rin sa third derivative ng function, o yung f triple prime of t, ang gagamitin natin dining rule ay yung chain rule. Okay? So, meron tayong something na naka-cube. Okay? So, by chain rule, ang mangyayari diyan, bababa yung 3. Okay? Yung n, okay? Yung exponent ay bababa. So, meron ka riyan na 3. Okay? 3 times yung nasa loob ng quantity. By chain rule, 3 times yung nasa loob na quantity. Okay? So, 40 squared minus 1. 3 times quantity, 40 squared minus 1. Tapos, yung quantity iyon ay naka-raise na sa 3 minus 1. Okay? Yung exponent noon, minus 1. So, 3 minus 1, yun ay 2. Okay? So, hindi pa tapos diyan yung chain rule. So, yun nga, bababa yung 3. Yung n, o yung exponent ng quantity, bababa. Naka-times na dun sa quantity iyon. Tapos yung exponent, mababawasan ng isang power. Okay? Kaya meron tayong ganiri. Okay? Pagkatapos noon, yung nasa loob, yung quantity yun ay kukunan mo ng derivative. Okay? So, yung 40 squared minus 1 ay kailangan natin kunan ng derivative. At yung derivative ay ita-times natin sa
expression ere sa buong ere. Okay, so meron ka riyan na 4t squared minus 1. Sige, lagyan natin ng detalye ito. So 4t squared, derivative niri ay 2 times 4. Okay, bababa yung 2. 2 times 4, 8. Tapos yung nakatabi na t. Okay, so power rule iri. Okay, 4t squared magiging 8t. 2 times 4, 8. Okay, yung exponent ng t ay bababa at magta-times na dun sa buong 40. Okay, kaya meron kang 8t. 2 times 4, 8. Tapos yung t ngayon ay meron ng exponent. So meron na siyang exponent na 1. Okay, so by power rule yun. Okay, so meron kang t raised to 2 minus 1. So yun ay t. Okay, t raised to 1 o t na laang. Okay, so hindi ko na isusulat yung 1. Okay, so meron tayong gayaan. Tapos yung derivative ng 1 o yung derivative ng negative 1, yun ay 0 laang. Okay, so ere yung derivative nung nasa loob nung parenthesis 8t plus 0. Kaya mangyayari diyan ay magiging na lang ere 8t. Okay, 8t plus 0 ay 80 nga. Okay, tapos may naka-times na 3. So ang lalabas na sagot diyan ay 24t. Okay, tapos ere yung quantity ng ere 4t squared minus 1, yun ay naka-square. Okay, so ere yung f triple prime of t o yung third derivative ng function with respect to t. 24t, yun ay galing din ito tsaka yun, tapos naka-times sa quantity yun na naka-square. Okay, so yan yung third derivative. Para doon naman sa fourth derivative ng function with respect to t, kailangan natin kunan iri ng derivative. Okay, so ito kinuha na natin ng derivative. Ito yung nakuha natin. Ito kukunan ulit natin ng derivative. Okay, so papaano natin kukunan ng derivative iri? Okay, so pwede tayo riyan na mag product rule. Okay, product rule ang gagamitin natin diyan. Okay, so ere yung ituturing natin na u. Okay, ere yung ituturing natin na b. Kasi by product rule, kung maaalala natin, yung product rule for differentiation, ang formula niya ay ganire. Okay, so meron tayo riyan na u b prime plus b u prime. Okay, so yan yung ating product rule for differentiation. Ang ibang turo diyan ganire u db plus b du. Okay, yung itinuring mo na b naka-times sa derivative ng itinuring mong yung u naka-times sa derivative ng b yung itinuring mo na b. Okay, tapos plus yung b naka-times dun sa derivative ng itinuring mong u. Okay, so pwede namang ganire, pwedeng ganire. Okay, so isa lang naman ang meaning niyan. Okay, so ibig sabihin para din sa ating fourth derivative, kung product rule ang gagamitin natin diyan, ganire ang mangyayari. Ganire yung magiging sagot. So kokopyahin mo by product rule yung u. Yung u natin 24t. Okay, tapos yung b prime, ano ba yung b prime? Derivative yun ng b. Okay, so ang derivative ng b ay paano mo kukunin? By chain rule. Okay, by chain rule makukuha natin yung b prime. Okay, so ere bababa yung exponent ng ating yung quantity ngayon, bababa. Tapos naka-times siya dun sa quantity na iyon, yung 40 squared minus 1. Tapos yung exponent noon, niring quantity ng ere ay 1 na laang, 2 minus 1. Exponent noon kanina minus 1.
So, meron kang 40 squared minus 1 raised to 1. Hindi na natin isusulat yung 1, okay? So, meron tayong gayaan. Tapos, yung derivative nung nasa loob para matapos yung chain rule. Para makuha natin yung b prime, okay? By chain rule, meron tayong ganiri, naka-times sa derivative ni ring nasa loob. At nakuha na natin na yun kanina. Area yun, yung 80 plus 0 o 80. So, isusulat lang natin yung derivative na iyon, yung 80. Okay? So, nakumpleto na natin yung derivative ng b o yung b prime area yun. Area nasa loob ng bracket. Okay? So, meron na tayo riyan na u times b prime. Okay? Hindi pa tayo tapos sa pagkuha ng fourth derivative. Okay? So, meron pa tayo riyan na plus, ano nga yung sinasabi na rin? b u prime. Okay? b u prime. Okay? So, yung b, kukopihin mo. 40 squared minus 1 quantity squared. Naka-times sa du naman, derivative ng u o yung ating u prime. Okay? So, yung u prime natin ay derivative nung 2040. At ang derivative niyan ay 24 times 1. Okay? Yun ay 24. Kasi yung derivative ng t ay 1. So, 24 times 1, 24. Okay? So, area na yung b, du, o yung b, u prime. So, nakumpleto na natin yung ating pagpa-product rule sa mula sa third derivative. Okay? Kasi kukunin natin ay derivative ng third derivative. At area yun. At yun ay yung fourth derivative ng function with respect to t. Okay? So, pwede mong isulat na papaganiri. Kung gusto nyo pa ng further simplification, so meron tayong 24 times 2 times 8. So, nagsisimplify lang tayo rin hindi tayo kumuha ng derivative. Okay? So, meron tayo rin 24 times 2, 48 times 8. So, meron tayo rin 64 32 plus 6, 384. Okay? Tapos, dalawang t na nagta-times t square. Tapos, yung quantity, 40 squared minus 1, kopyahin nyo lang. Okay? Tapos, meron ka pang plus, yun nga, 24 times 40 squared minus 1. Yung quantity yun ay naka-square. Okay? So, kayo yung bahala mag-simplify pa na yan. So, ito, pwede nyo i-distribute dito. Itong square, pwede nyo expand. Tapos, i-times nyo 24. Tapos, add similar terms. Para wala na yung mga quantity na yan. Okay? So, pwede nang matapos din yung pagkuha ng fourth derivative ng function with respect to t. Okay? So, gayon yung pagkuha ng higher order derivatives mula rin sa second derivative. Okay? So, yung second derivative, kukunan mo ng derivative para makuha yung third derivative. Para makuha yung fourth derivative, kukunan mo ng derivative yung third derivative at area yun. Apply nyo lang yung mga tinuro sa inyo na differentiation rules, laws, o theorem, kung ano man ang tawag sa inyo, kung ano man yung turo sa inyo, yung binigay sa inyo mula dun sa inyong module, at yun, masasagot nyo na yung pinakatanong, okay? Para din sa higher order derivatives, okay? So, sana alias sa topper at yung mga iba na may kahalintulad na tanong naliwanagan din sa question na iri. Okay? So, gayon muna para din sa ikalawang tanong. So, susunod na yung ikatlo. Okay?